Praise God. Ang title ng message this morning ay The Highway to a Successful Life. Everybody say highway. Alam naman natin, pag sa highway, mas mabilis ang takbuhan. Amen po ba? So, ang ating maririnig ngayong umaga ay paraan, mabilis na paraan kung papaano tayo magiging matagumpay sa ating mga buhay. Think of the road to success is like a long highway. May mga pagkakataon na nakakaranas tayo ng mga roadblocks. May mga delays na nangyayari at minsan ay nagkakaroon ng napa-flat yung ating mga tires. Pero ine-encourage tayo ng Biblia na tayo ay hindi dapat mabalisa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon tayo ay mag-aani kung tayo ay hindi mapapagod. Ngayong umaga, we will discover how to stay the course and reach our destination on the highway to a successful life. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much for this wonderful day. We dedicate this service to you, Lord God. I pray that you anoint my lips as you anoint the ears of all the hearers, Lord God. Be blessed, my Lord. Ikaw lang ang tanging marinig, maramdaman, at makita ng mga tao. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, everybody say Amen. Palakpak muna sa Panginoon. Praise God. So the highway to a successful life. Buksan natin ang ating Bible sa Kawikaan 16 verse 17. Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan. Ang mag-ingat o maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Yun daw landas ng matuwid, ito ay palayo sa kasamaan. Okay? Kaya dapat ang mga anak ng Diyos, ang landas na tinatahak ay isa lamang at ito'y dire-diretso. Amen ba? Ito'y daan ng ating Panginoong Diyos. Sabi doon, ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Kaya importante yung atin pong mga decision makings sa araw-araw kung papaano tayo lumalakad sa journey natin bilang mga naglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan, we need focus. Amen ba? Maraming distractions. Maraming dahilan para ikaw ay pahintuin sa iyong ginagawang mabuti, sa iyong ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon. Maraming mga bagay na pwedeng maging dahilan upang tayo ay makaramdam ng panghihina at pagkapagod. Pero kapag ikaw ay may focus sa Panginoon, hindi natin mapapansin ang mga bagay na ito, ang mga hadlang na ito, kundi tayo ay magpapatuloy. Amen ba? So let's start. Number 1. Okay, road or highway to a successful life. Put God first. Basic. Pero yung basic na ganito, minsan ay napapabayaan at hindi napapansin ng maraming mga tao. Nakakalimutan nila na sa buhay na ito, wala nang pinakamahalaga, kundi ang unahin mo ang ating Panginoong Diyos. Sabi dito, give God what's right, not what's left. Kahit tayo'y mga tao, hindi natin gusto na ang binibigay sa atin ay tira-tirahan lamang. Amen ba? Tirang panahon, ayaw natin ng ganon. Iba yung dating kapag yung quality, yung best yung binibigay sa atin. We feel the love. Kapag yung best ang binibigay sa iyo, nararamdaman mo yung value. Yung value ay mas lumulutang kapag ka nagbibigay ng kung paano ka binibigyan ng panahon. Everybody say quality. Yung quality at yung value ay magkasama. Amen ba? Pag bina-value mo yung isang bagay, hindi mo basta ihahandog yung basta na lamang. Ang Panginoon ay nagde-demand ng quality.
kung gusto nating maramdaman ng Diyos ang tunay nating pagmamahal sa Kanya, kinakailangan nating ibigay sa Kanya yung pinakamainam, yung kalakasan natin. Kaya nga sa morning, bago gawin ang lahat ng bagay, let us pray muna, makipagniig sa Panginoon. Kapag tayo ay may mga birthday celebrations, di ba? Naalala ko, birthday nga pala ni Jam ngayon. Palakpakan natin si Lord. Praise God, pinagpala ang batang ito. Amen? Sinong tatay niya? Amen. Amen ba? So, napakabuti ng Panginoon sa ating lahat. Again, kung gusto nating maiparamdam sa Diyos yung totoong pag-ibig, kailangan ito ay may quality. Amen? Kailangan hindi basta-basta. Amen? So every time na tayo ay nakikinig ng Word of God, umaattend sa mga gatherings natin, yan. Maganda, di ba? Hindi basta-basta lamang yung ating binibihis, kundi talagang yung the best na pwede nating maibihis. Yun yung ating binibihis. Amen ba? Ayan. O Tep, nak, pasuyo muna kay Pogi. Dali. Ayan. Enjoy siya. Eh, ano? Okay lang yan. Ganyan po talaga ang mga baby. Yan. Yeah. Praise God. Sabi sa tabi mo, put God first. Unahin natin si Lord. Amen. Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be given to you as well. Tingnan natin, ano? Seek first. Ano daw yung uunahin natin, nahahanapin? Yung kingdom and His righteousness. Kailangan doon daw tayo, yun daw ang higit na binibigyan natin ng pansin. Ang tayo'y pagharian ng Diyos. Kailangang matiyak natin na ang Diyos ay naghahari sa ating puso. Sabi mo sa katabi mo, nakikita ko si Lord sa'yo. Amen. Patuloy na maghari ang Diyos sa ating mga puso. Or else, wala ho tayong pag-asa sa hinaharap. Yun ho ang dahilan kung bakit ang tayong mga anak ng Diyos ay nagbabahagi ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan. Kasi ito ho talaga yung kalooban ng Panginoon. Gusto ng Diyos na siya ay naghahari sa bawat buhay, sa bawat puso ng sangkatauhan. At kapag ito'y naintindihan ng mga tao, ang Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng uri ng pagpapala, ang magkakaloob nito sa iyo. Ano sabi nito? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, pagkain mo, shelter mo, yung health mo, yung mga tamang tao sa paligid mo, 'di ba? Yung biyaya ng Diyos sa araw-araw, anything. Kasama yan doon sa all these things. Kung papansinin natin, hindi mo siya kailangang pagtrabahuhan. And all these things shall be added unto you. Ang focus mo lang na gagawin is tiyaking pinaghaharian ka at lumalakad ka ayon sa kalooban ng Panginoon. And all these things shall be added unto you. Idadagdag lang ng Diyos. Amen? So maraming tao yung sobra yung ina-exert na effort, halos hindi na natutulog sa tamang oras, laging kulang ang oras, dahil hinahabol niya yung material things. Hinahabol niya ang kanyang mga pangarap, hinahabol niya na ma-achieve niya yung kanyang mga goals sa buhay. Pero nakalimutan niya na kaya minsan umiilag at nagiging mailap yung atin pong mga gustong makamit sa buhay na ito ay dahil mayroon tayong pagkukulang sa kung ano yung bagay na dapat nating inuuna. At ang sabi ng Bible sa atin ngayong umaga, put God first. Amen ba? Hindi lang sa ating mga labi na una ang Panginoon, kundi sa ating mga isip, sa ating puso, ang Diyos ang talagang uunahin natin sa lahat. Amen ba? Praise God. Gusto ng Panginoon na tayo'y pagpalain. Gusto ng Diyos na maranasan natin ang lahat ng ating mga minimithi. Kaya lamang, meron kasi tayong namimiss. At ngayong umaga, ito'y ni-remind sa atin ng Panginoon, I pray
na ito'y ating malakaran at maipakita natin sa Panginoon na siya talaga nga pala ang dapat mauna. Kapag nauna ang Diyos, hahabulin ka na ng mga pangangailangan mo. Amen ba? Bakit? Si Lord ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Pangalawa, ano pinag-uusapan natin? Highway to a successful life. Okay. Number 2, get clear about what matters. Everybody say, get clear about what matters. Kinakailangan daw ay maging malinaw. Magkaroon tayo ng kaliwanagan sa kung ano ba talaga ang mahalaga sa buhay na ito. Ano ba talaga ang mahalaga? So clarity is not a luxury. It's a necessity. Kaya importante, malinaw. Marami kasing mga tao, kaya hindi makapag-perform o hindi makapagpakita ng mabuting resulta, magandang resulta, or hindi makapag-deliver ng maayos, generally speaking, ay dahil nalalabuan siya sa kung ano ba talaga ang mahalaga. Kaya minsan ay suntok sa buwan, nagpapakapagod pero walang bunga. Nahihirapan pero walang resulta. Ang dahilan noon ay dahil malabo at hindi malinaw sa kanya ano ba talaga ang dapat niyang unahin. Ano ba talaga ang mahalaga. So, sabi ko kanina, clarity isn't a luxury, it's a necessity. Kailangan natin na maunawaan at magkaroon ng kaliwanagan. Ano bang mahalaga? What matters most, of course, is makilala, unang-una, ng tao, sino ang kanyang creator. At mag-umpisa siyang malakaran ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi tayo hindi lamang basta lumabas sa mundong ito, kundi nilikha at sinadya ng Diyos na tayo ay ipanganak at isilang dito upang malakaran natin ang purpose natin sa buhay na ito. At lahat tayo, iisa ang purpose natin. It is to win souls and make disciples. Amen ba? Tayo ay magamit ng Panginoon para makilala ng mga tao, siya na tanging hari, Panginoon at tagapagligtas. Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng iyong gagawin at siya daw ang magbibigay sa atin ng tamang landas at tagumpay. Amen ba? Sabi ng Matthew 16:31, even though sa sobrang sipag mo, husay mo, diskarte mo at talino, ay nakamit mo ang kalahati ng daigdig sa sobrang kayamanan at yaman mo, useless pa rin ang lahat ng ito kung ang kaisa-isa mong kaluluwa ay parurusahan at mapapahamak lamang sa impyerno. Kaya kahit wala tayo ng kalahati ng daigdig, meron tayo ay kalahati lamang ng mansanas o kalahati ng pinya, ay masaya na ho tayo. Basta't nabubuhay tayo na lumalakad ayon sa kalooban at katuwiran ng ating Panginoong Diyos. Higit na pinagpala ang isang beggar na kilala kung sino ang Diyos at naglilingkod dito kaysa sa isang bilyonaryo na walang kinikilalang Diyos. Amen ba? Praise God. That's number 2. Get clear about what matters. Number 3, master your mindset. Why? Because your thinking determines your thriving. Yung pag-iisip natin ay napaka-powerful. Dito nakasalalay yung atin pong gagawing pagsusumikap. Kaya dapat yung mindset po natin antag dyan? Ang foundation niyan ay Word of God. Amen po ba? Sabi ng Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world,
Huwag kayong makikiayon sa takbo ng mundo, but be transformed by the renewing of your mind. Sa halip ay magbago ang inyong isipan. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. Then, you will be able to test and approve what God's will is. Sa pamamagitan noon ay maiintindihan natin ano ba ang kalooban ng Diyos. Sa isip magsisimula. His good, pleasing, and perfect will. Kita natin kung paano siya nilagyan ng division. Good, pleasing, and perfect. Okay? Kita nyo yung level. Okay? Papunta doon sa perfection. Amen ba? Kailangan ma-identify natin what is good, what is pleasing, and what is perfect will of God. Hindi natin yan malalaman kung ang isip natin ay hindi naayon sa salita ng Panginoon. Kung ang isip natin ay puno lamang ng mga worldly things. Okay? Kung ito ay pinuno lamang natin ng mga bagay na natutunan natin sa mundong ito. Kaya ang isang tao ay napakahalaga na siya ay nagbibigay ng panahon sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos na pumapasok sa kanyang isipan, ang siyang magbabago ng kanyang buong pagkatao. Amen ba? Kita nyo kung paano tayo dapat magsimulang magbago? Sa pamamagitan muna ng isip. So we need to master our mindset. Kasi lamang ang isang tao na ma-master niya ang kanyang mindset. Amen po ba? Na malinaw sa kanya kung ano yung kanyang gustong gawin. So hindi nasuntok sa buwan ang pamumuhay ng isang tao na naglilingkod sa Panginoon. Kundi maliwanag sa kanya and intentionally talagang ito'y kanyang ginagawa. Kasi ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag sa ating mga landas. Hindi na tayo nabubuhay ng mga taong nakapikit, na katulad ng mga taong walang naiintindihan sa katotohanan. Kundi tayong lahat ay mga taong naliliwanagan na. Kaya alam natin ang ating nilalakaran. Amen po ba? Number 4, build. Okay? Part ito ng highway to a successful life. Build relationships that build you. Amen? Hindi lahat ng relationship ay nakakabuti. May mga relationship na sumisira. Amen? Dinidestroy nito yung mga bagay na maganda. Pero merong relationship na lalong bumubuo. Actually, yun ang purpose talaga ng Panginoon. Kung bakit tayong kanyang mga anak ay gusto niyang pumunta sa mga tao. Kung bakit tayong kanyang mga anak ay gusto niyang magkaroon ng regular gathering, regular life groupings. Kasi we need to build our relationship with each other. Kasi yun po ang magdedetermine. Your circle determines your ceiling. Amen? Kaya watch out. Malaki ang kinalaman kung bakit may mga nararanasan kang mga hindi mo naman dapat maranasang mga problema. Malaki ang kinalaman ng mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi masama na magpumili ng kasama sapagkat hindi lahat ay makakabuting kasama. Hindi kasalanan ang humanap ng mga tamang tao sa palibot mo kung ito naman ang magbibigay at magpapanatili ng peace of mind mo. Amen ba? Kaya yung mga tao sa palibot natin ay dapat mga taong sumusuporta sa atin para ma-achieve ang ating mga goals. Mga tao na naririyan para tayo'y i-build up. Mga tao na naririyan para tayo'y lalong ilapit sa Diyos. Mga taong naririyan upang sabihan tayo kung tayo'y nagkukulang at mali sa ating mga ginagawa. Mga taong totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Amen ba? Proverbs 27:17. As iron sharpens iron,
so one person sharpens another. Nakita nyo? Kung ang bakal, pag yan ay ikiniskis mo sa kahoy, pupurol. Ang tanging nagpapatalas sa bakal ay kapwa bakal. Amen ba? Kaya sa atin, alam nyo na, ang nagpapatalas sa atin upang lalo tayong maging kalugod-lugod sa Diyos ay mga mananampalataya na katulad natin. Amen po ba? Ngayon, kung sasama naman tayo sa mga hindi pa natin kasama sa church, yun ay dahil gusto nating gampanan yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Ano yon? Ang maipakilala sa Kanya, ang Panginoon, at malaman niya na siya'y mahal na mahal ng Panginoon. Yon. Amen ba? Hindi kagaya dati. Tayo ay, ang mga barkada natin, ay di puro mga kalokohan lang ang iniisip. Di ba? Kung hindi magagandang mga bagay, at pare-parehas tayo. Pare-parehas walang iniisip na takot, pare-parehong hindi nakakaramdam ng kahit anuman. Kasi pare-parehas na yun ang iniisip. Ngayong ikaw ay nakasumpong na ng kaliwanagan, dapat mas lalo na ang iyong sarili ay dalhin mo sa lugar at sa mga tao na lalo pang magbo-blossom ng iyong, di ba, pagiging Kristiyano. Amen po ba? Huwag natin kalilimutan na tayo ay liwanag ng sanglibutan. Sabi mo sa tabi mo, nasisilaw ako sa'yo. Amen ba? Kasi nagliliwanag. Amen? Number 5. Konti lang to. Ito ay 36 lang. Hindi, joke lang. Number 5. Invest in emotional intelligence. Tingnan mo yung katabi mo. May naramdaman ka ba agad nakakaiba? Tindi, ano? Control your emotions or your emotions will control you. Amen? Kaya mga kapatid, of course, we are humans. We are emotional. Especially sa mga bagay na may attachment sa atin. Especially sa mga bagay na napapakialaman within our jurisdiction. Kasi tayo po ay mga, tulad ng tao, we are territorial. Pag pinakialaman ng pamilya mo, galit ka at lalaban ka. Amen ba? Yan tayo. Yan ay human nature. Talagang hindi mo mapipigilan kapag tumaas yung level ng ating emotion. That's why ang Biblia ay nagtuturo sa atin. We need to control our emotions. Or else, vice versa. Tayo ang iko-control nito. At yung mga taong kontrolado ng kanilang emosyon, yun yung mga taong walang direksyon. Amen ba? Bakit? Para yung alon sa tubig, kung saan malakas ang hangin, doon may tsunami. Amen ba? Ganon yan eh. Kaya kung ano pag di mo na pigilan ng emotion mo, ay doon laging may sumasabog, doon laging may distraction, doon laging mayroong kaguluhan ng nangyayari. Doon madalas naririnig, nagdilim ang paningin ko. Amen ba? Sabi mo sa tabi mo, huwag mong hayaang magdilim. Amen? Proverbs 14:29, whoever is patient has great understanding. Yun daw taong may patient, ay yung kayang magpigil sa kanyang sarili, ay meron daw siyang napakatinding pagkakaunawa. But one who is quick-tempered displays folly. Yun daw taong mabilis magalit, pinapakita niya ang kanyang kamangmangan. Amen ba? Kaya sabi mo sa tabi mo, hinay-hinay kapatid. Amen? Kaya nga laging binibilin sa atin, pero kung bakit ba naman, kapag ikaw na yung sinusubok, ay hindi mo na maalala itong mga bagay na ito. Amen ba? Samantalang narinig naman natin, magbilang ka muna ng 10. Pero pag ikaw na yung sinusubok, walang 10, suntok agad. Amen? Pero alam nyo, napakabait ni Lord. Napakabait ng Diyos sa atin. Iniingatan niya tayong palagi. At kung dumating man ang panahon na tayo ay nalalaglagan ng bunga, nakakalimot, nagagalit, talagang napakabait ng Diyos.
Inilalayo niya tayo sa kapahamakan. Yun ang maganda. Yun ang advantage ng naglilingkod sa Diyos. Kapag hindi mo na kayang kumapit sa Panginoon, bumitaw ka na dahil hindi mo kaya, ang Diyos kakapitan ka. Amen? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Thank you, Lord. Karapat-dapat ang Panginoon. Amen ba? So, invest in emotional intelligence, mga kapatid. Ha? Huwag tayong basta-basta lamang. Alam nyo, ang pinakamatinding tutulong sa atin para ma-develop itong bagay na ito ay ang salita ng Diyos. Wala nang iba. Ito yung pinaka-powerful. Ito lang, sapat na. Sapat na sapat na. Number 6, align your actions with your values. Kaya nga sabi ko, para hindi tayo kinakantahan ng banal na aso, santong kabayo, natatawa ako, hi, 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 hi. Amen? So we need to align our actions with our values. Amen? Hindi pa pwede na maganda yung pinopost natin at sa personal, nagmumura tayo at nagagalit tayo at tayo ay iba. Amen? Kailangan ito'y magkatugma. Amen po ba? Why? Because integrity isn't optional. It's essential. Everybody say integrity. Marami hong tao, magaling mangusap, magaling magsalita, pero ang layo ng kanyang buhay. Kaya ho mga kapatid, bilang mga matatalino, alam niyo, tingin ko sa mga naglilingkod sa Diyos, matatalino. Kasi ang source ng wisdom nating lahat is the Word of God. It's the Holy Spirit, the great teacher. Kaya ang tingin ko sa lahat ng mga mananampalataya, mga intelligent, matatalino. Tingnan mo yung katabi mo. Grabe. Matalino ka, kapatid. Amen? Matalino ang mga anak ng Diyos. Again, hindi optional yung integrity. Dapat may integrity tayo sa ating paglilingkod at sa bitbit nating pangalang Kristiyano. Hindi lamang ito bitbit sa pangalan, ito'y kitang-kita sa paraan ng pamumuhay. Amen ba? So integrity of the upright, the integrity of the upright, ito ay from Proverbs 11 verse 3. The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. The integrity of the upright guides them. Nakita natin kung paano tayo pinoprotektahan ng integridad. Amen? Yan ho yung dapat meron at hindi mawala ang mga anak ng Diyos. Or else, hindi na magkakaroon ng lasang asin ang iyong pagiging Kristiyano. Tatapak-tapakan ito ng mga tao sapagkat wala nang dating ang iyong buhay sa kanila. Amen ba? Praise God. So, humanap ka ng, dyan na lang sa katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, ikaw ay pinagpalang lubos ng Diyos. Taas ang kamay ng mga upright dito. Amen. Yung hindi nakataas, up left. Amen. Amen. Tayong pinapatungkulan ang kanyang mga hinirang, ang kanyang mga anak. Kaya mapalad tayo. Sino pong blessed na blessed kay Lord kasi nandito tayo sa church? Diba? Nakakaramdam tayo ng hope. Nakakaramdam tayo ng pag-asa. Sa labas ng church, nabubuhay tayo na walang awareness na tayo ay nasa danger zone. Kapatid, panahon na para kung meron man dito na naglalaro ka pa sa buhay mo, wag mong dalhin sa dulo ang Panginoon. Ngayon pa lamang, i-align natin yung ating pamumuhay doon sa values na ating ipinapakita at pinaparinig sa mga tao. Amen? Praise God.
We need to pursue excellence in everything. That's number 7 na. Sorry, number 7. Pursue excellence. Nag-iba yung aking numbering. So number 7 is pursue excellence in everything. Hindi bagay sa mga anak ng Diyos ang bara-bara. Bara-bara ang buhay, bara-barang magsalita, bara-barang mag-isip. Hindi bagay sa atin ang bara-bara. Amen ba? Kasi tayo ay mga anak ng Diyos. Kinakailangan talaga ay lagi tayong nakatingin doon sa excellence. Imposible yung perfection hanggat nasa mundo. Huwag nating asahan. Pero hindi ipinagbabawal na tayo ay i-pursue natin yung excellence. Kasi ang Diyos natin ay perfect. Amen? Although, of course, we are not perfect. Yung perfection ay soon mararanasan natin when we get there sa piling ng Panginoon. But, hindi dapat maging basta-basta lamang tayo sa buhay na ito. Alam mo ba? Maaring hindi mo alam. May mga tao sa palibot mo na nakakakilala sa'yo ang nilulook up ka. Hinahangaan ka silently dahil hindi niya kaya ang paglilingkod na ginagawa mo sa Panginoon. Alam mo bang maraming tao ang may desire na makapag-serve sa Diyos, pero wala silang wisdom na ito'y maisakatuparan. Hindi natin alam. Kaya sabi ng Bible, yamang naliligid kayo ng napakaraming saksi. Amen? Mabuhay tayo ng maingat. Amen ba? Kasi hindi mo alam, maraming tao ang believe sa'yo for God's glory. Humahanga sa'yo. Malalaman mo na lang yan sa banda-banda dyan. Amen? Kaya mga kapatid, diretso. Wag mong ipagpapalit yung iyong ginagawang paglilingkod sa Panginoon sa kahit anumang material na bagay. Sa kahit anumang makakamit mo sa mundong ito. Sa title, sa fame, lahat ng yan ay pansamantala. Lilipas. Katulad natin, lilipas, mawawala, aalis sa mundong ito. Pero yung ating iiwan na legasiya, na paglilingkod sa Panginoon, yung iniwan natin nakita ng mga sumunod sa atin, yun ay mananatili magpakailanman. Amen? Tapikin mo yung katabi mo. Nakikita ng mga tao si Lord sa'yo. Amen? Anong sabi rito? Average effort never produces extraordinary results. Average effort never produces extraordinary results. Kaya nga ang ating dapat i-pursue is excellence. Amen? Hindi baling sumobra ka sa preparation. Amen? At least hindi ka naman kakapusin sa resulta. Amen ba? Ay mga anak ng Diyos, sabi ko nga, huwag nating basta-bastahin itong paglilingkod sa Panginoon. Ito'y blessing talaga. Ito'y biyaya. Bigay natin yung best natin. Tumayo tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos. Pakita natin na tayo'y talagang sinasamahan at nabubuhay para sa Panginoon. Colossians 3:23. Anong sabi? Whatever you do, work at it with all your heart, as if you are working for the Lord, not for human matters. Ano man ang iyong ginagawa, ano sabi? Gawin mo ng buong puso. Na, katulad ng ito'y ginagawa mo para sa Panginoon at hindi para sa tao. Kaya mataas yung level, yung standard ng iyong pagsiserve. Amen ba? Ano mang ginagawa mo, hindi mo ginagawa. Nagtatrabaho ka sa company. Huwag kang magtrabaho para sa sweldo o para sa boss mo. Magtrabaho ka para sa Panginoon. Kung ikaw ay may ginagawa, huwag mong gawin sa mga nakakakita. Gawin mo para sa Panginoon.
Ano mang iyong ginagawa, kapag ang basihan ng iyong ginagawa ay para sa papurihan ka ng tao o para kumita ka ng pera, mahinang klase ang iyong ipapakitang pagsiserbisyo. Pero kapag yan ay para sa Panginoon, yan ay gagawin mo excellently. Everybody say excellent. Amen? Posible ba ito? Yes. Kaya nga ito ay pinapapursu sa atin. Amen po ba? So, bilang mga anak ng Diyos, tandaan mo, ang Panginoong Hesus tinubos tayo kumpleto. Walang kakulangan. Ginawa niya ng sobra, higit pa, na walang sino man na kanyang nilalang ang makakagaya. Ganon katindi. Kaya tayo, sa paglilingkod natin, huwag din nating basta-bastahin lang. Kinakailangan taasan natin yung level ng ating paglilingkod sa Panginoon. Kung tumatakbo tayo, di ba? Sa ating buhay na ito. Amen? Na talaga namang nandoon yung ating pag-iingat para sa mga sasabihin ng mga tao, itaas pa natin. Ang tingnan natin ay ang sasabihin ng Diyos na nakakakita sa atin, may tao man o wala. Amen? Tapikin mo ulit yung katabi mo, parang ikaw ang pinaparinggan. Amen. Hindi. Sa ikakabuti nating lahat. Amen. Okay, let's go to number 8. Dalawa na lang. Number 8. So again, atong pinag-uusapan natin, the highway to a successful life. Number 8, learn the art of letting go. Letting go. Letting go. Ha? Amen? Para hindi tumigas ang puso. Let us learn the art of letting go. You can thrive holding onto dead weight. Mga kapatid, alam mo, pag ikay naglilingkod sa Diyos, at may mga taong nasaktan ka ng sobra-sobra, at hindi mo kayanin o kakayaning makapagpatawad, huwag kang magpapatuloy dahil imposible nang ikay makapagpatuloy pa. Pag-usaping journey sa Panginoon, imposible. Dadayain mo lang ang sarili mo, hindi ka aabot sa dulo. Maraming tao nagpapatuloy, they're still doing what they are doing, but they are running lobat. Pwede mong dayain ng tao. Kaya mga kapatid, yung forgiveness, wag nating hahayaan na tayo'y nagpapatuloy na ang puso natin may sama ng loob. Matuto at matutunan natin ang magpatawad dahil tayo ay recipient din lamang ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kaya sabi niya, kung di ka magpapatawad, hindi kita patatawarin. Amen? Taas ang kamay nang meron pa ditong kinagagalitan. Tapos nagiging mali ang buhay mo, ituturo mo pa yung iba. Kaya ako nagkaganito dahil sa kanya. Kaya ako Huwag ganon. Let's grow up. Amen? Huwag kang magturo. Dahil pagdating mo sa impyerno, sasabihin ni Satanas, huwag kang magturo. Amen? Mas maraming bumabalik sa'yo. Amen? Huwag nating sayangin yung mahabang panahon na masahi tayo papunta sa church, nagbasa tayo ng Bible, nakipagbulahan tayo sa mga nasa church, tapos sa impyerno pala mapupunta. Bakit? Tuloy ang pag-attend sa church, galit pala. Marami ho akong na-encounter. Kaming mga pastors, pinagpe-pray namin. Yung soul ay Kristiyano. Matagal naglingkod sa Diyos. Pero namatay ng masama ang loob sa kanyang mga mahal sa buhay. At yun ang sinasabi niyang dahilan kung bakit hindi siya tanggapin sa langit. Kaya akala ng tao, basta-basta lamang, na siya'y nagpapatuloy sa buhay, naglilingkod naman sa Diyos, ay madadaya niya si Lord. Hindi natin pwedeng i-bribe si Lord.
Lord, dadamihan ko ang pagbibigay, dadamihan ko ang paglilingkod. Ang simula ng church alas 8, pupunta ako alas 12 ng gabi. Pero may galit sa puso. Sabi ni Lord, kahit anong gawin mo, hindi mo pwedeng takpan ng mabubuting gagawin mo ang galit sa puso mo o ang kasalanan mo. Kailangan mong dumaan sa pagpapakumbaba at kilalanin ang pagpapatawad ng Diyos upang ikaw ay makapasok sa kaharian. Amen ba? So, mga kapatid ha, walang galit. Walang sama ng loob. Pastor, pwede pa pang magalit? Pwedeng magalit. Diba? May nangyari, kagalit-galit, magalit ka. Bakit ganyan? Ano yan? Pero pag lumubog ang araw, tama na. Amen? Kaya pag may kasama kang tutulog, alam mong galit, tama na. Sabi mo sa kanya, tama na. Amen? Tutulog ka, hindi ka na in control. Huwag kang tutulog, bit-bit mo yon. Baka pagmulat mo, nasa ibang lugar ka na, hala, dapat di ko na pinagpabukas. Amen. Alam nyo bang ang pagpapatawad ay para sa ikabubuti natin? Kahit hindi alam nung gumawa sa'yo ng masama, patawarin mo siya sa puso mo. Dahil ang Diyos naman ang pinaka-importanting persona na dapat makaalam at makarinig ng ginawa mong pagpapatawad. Amen? Kung malayo na hindi mo na kailangang hanapin pa. Mamamasahe ako, pupunta akong Europe, nandun siya. Hindi na, sa puso na lang. Amen? Lord, pinapatawad ko na ito. At kung makita mo man siya, di ba? Hi sister, mabibeso-beso mo ba? Ay talaga nagpatawad ka na Amen po ba? Kaya pag narinig ang pangalan ng nanakit sa'yo, may kumulo sa loob ng puso, may acid na naman, nadighay ka, galit ka pa. Hindi mo pa yan napapatawad. May nagsabi lang, uy, bumili siya ng rep, uminit ang ulo mo, pag sukat mo sa dugo mo, 180 ka kaagad, ba hindi ka pa nagpapatawa. Galit ka pa. Amen. Amen. So mahal tayo ni Lord. Amen. Ano sabi? Isaiah 43:18-19. Forget the former things. Do not dwell on the past. Kalimutan nyo na yung mga nakalipas. Huwag kang mabuhay sa nakaraan. See, I am doing a new thing. Paano mo makikita yung new thing kung nagde-dwell ka sa nakaraan? Sabi ni Lord, see, tingnan mo. Makikita mo lang yan kung hindi ka magde-dwell sa nakaraan. I am doing a new thing. Gusto ni Lord na makita mo yung bagong bagay na ginagawa niya para sa'yo. Now, it spring up. Do you not perceive it? Hindi mo pa rin ba nakikita? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Hindi mo makita yung mga milagro, yung mga bagong bagay, yung magagandang bagay na ginagawa ko para sa'yo. Bakit? You are dwelling on the past. Dapat lampas ka na dun. Amen? Tandaan nyo to. Malaki ang kinalaman ng pagpapala sa pagpapatawad. Alam mo ba na may mga bagay sa buhay natin na ang hirap-hirap gawin at isa dito ay ang magpatawad? Pero alam nyo ba na sa mga bagay na may hirap gawin, doon nagtatago ang mga tunay na kayamanan ng Diyos? Magugulat ka, the Lord will bless you abundantly, supernaturally, once na nakapagpatawad ka. Iba yung impact nito sa Panginoon. Ang hindi pagpapatawad ay nagsisilbing hadlang sa pagpapala natin. Amen. Kaya magulat ka na lang, bakit 2 months, 3 months pa lang ang lumipas, 6 months, 1 year na hindi kayo nagkita, parang nadagdagan ka ng 5 years. Bakit? Dumami ang kulubot, di ba? Nagkaroon ng muscle, 6-pack sa pisngi. Tumigas ang mukha, galit Amen? Pero pag ikay nagpapatawad, pabata ng pabata. Amen ba? Sino dito nasabihin na parang di kayo tumatanda? Amen? Nambobola ka naman. Amen? Di ba?
nadadagdagan ng edad. Pero yung aura mo, dahil sa presensya ng Diyos, maliwanag. Amen? Maganda. Tingnan mo yung katabi mo. May muscle ba sa mukha? O mukhang nagpabelo. Amen? Thank you, Lord. Last, number 9. Okay. Pasensya na ha, lampas lang ako ng kaunting minuto. Number 9. Steward your resources wisely. Everybody say wisely. Lahat ng meron ka ngayon, hindi sa'yo. Buhay mo, pera mo, trabaho mo, sasakyan mo, lupa, mga anak, lahat, hindi yan sa'yo. Kaya ang paalala ng mensahe ngayong umaga, we need to steward our resources wisely. So, pag nandun yung salitang wisely, we need wisdom from the Lord. Amen? Kaya kinakailangan nating talagang iparamdam, ipakita, at i-acknowledge si Lord na ang lahat ng ito'y biyaya. Lord, salamat sa biyaya. Pag nagpe-pray ka, huwag mo alisin yun eh. Lord, salamat sa biyaya. Sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng paglilingkod, sa biyaya ng trabaho, lahat yun. Amen? Kaya kinakailangan ipinagpapasalamat sa Panginoon because God's blessings are maximized by good management. Kaya ho, importante na hindi natin winawaldas, sinasayang yung resources na bigay ni Lord sa atin. Yung lakas mo, maximize mo. Paano? Use it to serve the Lord. Yung resources mo, maximize it. How? Buksan mo ang bahay mo para maggamit sa Bible study. Mapakinggan, makarinig ang mga tao ng salita ng Diyos. Remember Peter? Siya ang may-ari ng bangka. Wala siyang huli. Pero sabi ng Panginoon, pwede ko bang gamitin ang iyong bangka? Pinagamit ni Pedro. At pagkatapos ipagamit ni Pedro, ano ginawa ng Panginoon? Pinagpala si Pedro. Amen? Kaya anumang bagay na meron tayo para ma-maximize natin ito, use it for God's glory. Negosyo mo, paano mo magagamit? Paano mo ma-maximize? Pahintuin mo ng 30 minutes. Okay lang na binabayaran mo mga tao. Hayaan mo na makapakinig muna sila ng salita ng Diyos in 30 minutes. Yung binayaran mo 30 minutes, hindi ka nalugi. Dahil lalo silang inaayos ng Panginoon, lalo silang magpe-perform, lalo silang magkakaroon ng maraming resulta, lalong yayaman at uunlad ka. Amen ba? Kaya wala kang ibibigay sa Diyos na mawawala sa'yo. Ano mang bagay na ginagamit mo para sa kaharian ng Diyos, para dumami ang maliligtas, para dumami ang makakapakinig, lalo mong ginagawa yan sa sarili mo dahil lalo mong nilalagay ang iyong sarili sa lugar kung saan dadaan ang napalaking ulo ng baha ng pagpapala. Amen? Everybody say highway to a successful life. Taas dito ang kamay ng ayaw niyang maging matagumpay sa buhay. Wala. Lahat tayo gusto nating maging matagumpay sa buhay na ito. But sadly, nalilimutan lamang natin ano ang mga bagay na dapat nating gawin. At ngayon, siyam ang ating iuuwi. Bukas, kapag may pagkakataon, balikan mo, basahin mo yung mga points para mapaalalahanan ka. At bantayan mo ang salita ng Diyos. Pag sinunod mo, makikita mo, may mangyayari agad na maganda sa buhay mo. Bakit? Ang salita ng Diyos ay pagpapala. Amen? 1 Corinthians 4:2, last verse. Now, it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Pinagkatiwalaan ka? Be faithful. Pinagkatiwalaan ka? I-steward mo ng mabuti. Pag walang wisdom ang tao, pag may dumating na pagpapala, ang iniisip agad niyan, kasalanan. May dumating na pagpapala. Saan kaya makabili dito ng
ang tawag, alam nyo na saan kayo makabatak? May ganun eh. Sa panahon ngayon, amen? May nagbigay ng 500. Minsan lang magka-500 sa bulsa. I-score pa. Amen? Ibili mo ng bigas. Amen? Bumili ka ng biskuit, mag-share ka sa mga tao. Amen? Huwag agad mag-isip, tumama ako sa loto, 5 million. Ano kayang gagawin ko? Yan. Pagka liko ang isip, mali ang may isip. Ayos na, makakaganti na ako sa mga kalabang ko. Mag-hire na ako ng 50 goons para walang makalapit sa akin. Hindi ganon. Pag si Lord na sa'yo, you are protected. Amen? Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Kapag tama ang puso, may wisdom, pag dumating ang pagpapala, maraming mabuting magagawa, maraming tao ang mapapagpala, ang buhay ay lalong gaganda. Amen ba? Kumayan mo yung katabi mo. Ngayon pa lang kinukongratulate kita. Amen? Bakit kinukongratulate mo yan? Kasi nasa highway ka na. Amen ba? Taas ang kamay ng naniniwala sa kanyang puso na siya ngayon ay nilagay ng Diyos sa highway. Maaring kanina pumasok ka dito, ang napasukan mo'y iskinita. Ang dami pang mga nakatambay, hindi ka makalakad ng ayos. Yung iba naman ang napasukan ay palengke. Madulas na, marami pang malansa. Amen. Marami pang mga kung ano-anong pabalabalandra sa gilid. Pero ngayon, ikaw ay inalis ng Diyos sa eskinita, inalis ng Diyos sa pathway, inalis ng Diyos sa mga maliliit na daan, ikaw ngayon ay nasa highway. Amen. Kaya sa tabi mo, come on, sabi mo, prepare to accelerate. Amen? Revolusyon. Come on, igalaw ang kanang paa. Isipin mo, nakaapa ka sa silinyador ng sasakyan. Bomba! Hing! Hing! Oh, bomba! Hing! Hing! Bomba! Dito pala ang hindi na nananampalataya, ay paano pa sa pagpapala? Amen? Sunod. Faith yan. Yung gesture na ginagawa natin, faith, may nangyayari sa spiritual. Amen ba? O, sipa uli, silinyador. Pastor, paano ang dala ko po ay big bike, 1,000cc. Mali, sa kamay ang hawak. Bomba! Hung, 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 hung. Amen, tumayo po tayong lahat. Come on. Ngayon, ikaw ay pinaghahanda ng Diyos. Prepare to accelerate. The Lord will expedite everything in your life. Kung ikaw ay nakakaramdam ng parang pagbagal, may nangyaring delay sa buhay mo, may blessings kang inaasahan, biglang naantala, may mga pending na nangyayari ngayon, inaasahan mo pero hindi pumupunta, hindi mangyari, dapat oo na, umaatras pa, humanda ka ngayon. You will testify in the name of the Lord Jesus Christ. Makakaranas ka ng matindi na matinding pagbulusok. Everybody say matinding pagbulusok. Kung sumasampalataya ka, close your eyes agad-agad, talk to the Holy Spirit, and claim that word. Bubulusok, Panginoon. Bubulusok ang buhay ko. Bubulusok ang buhay ng pamilya ko. Ngayon na yung panahon, gagraduate ka. Ngayon na yung panahon, makakapasa ka. Ngayon na yung panahon, maiko-close mo yan. Ngayon na yung panahon, hihinto na lahat ng opposition, igagalang ka at mamahalin ka ng mga taong ito. This is your time. This is your moment. Pero ang sikreto nito, mga kapatid, ay hindi basta sa pakikinig ng Word of God. Ang sikreto nito ay ang paglakad sa salita ng Diyos na iyong napakinggan. Claim the Word. Claim it. And start believing on it. Let God move and establish it dyan sa puso mo. Ngayon sa isip mo, may nangyayaring pagbabago.
Lahat ng negatibo na natanggap mo sa isip mo, alisin mo, burahin mo. Kung alam mong hindi maganda, alisin mo. Labanan mo. Labanan mo. Hindi yon, hindi yan ganyan, hindi ganito. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang kapatid kong ito, mapagmahal. Ang kapatid kong ito, mapagpatawad. Ako ay mapagmahal, ako ay mapagpatawad. And the Lord's blessing will pour out. Nakikita ko ngayon na pumapatak sa kalangitan ang kakaibang apoy ng pagpapala. Hindi nagkataong nandito ka, narinig mo to. This is the word from the Lord. At ito'y laan para sa'yo. Receive it. Receive that word. Begin to thank the Lord. Lord, salamat. Salamat. Salamat dito. And the Holy Spirit is now confirming it dyan sa puso mo. Sa'yo yan. Sa'yo yan. Mahal ka ng Diyos. Tanggapin mo. Heavenly Father, salamat sa inyong mga salita na siyang sandigan namin, kalakasan namin, at siyang pag-asa. Pinanghahawakan po namin ang bawat deklarasyon, ang bawat salita. Ito'y inaangkin namin sa aming puso at sumasampalataya na ito'y nag-uumpisa ng kumilos sa amin. Patuloy ka naming paglilingkuran. Hindi kami mahihiya na ihayag at yayain ang aming mga kaibigan, kamag-anak para mapalapit sa iyo. Ang buhay na ito'y gagamitin namin para ang sinimulan mo ay maipagpatuloy, ang mailigtas ang sangkatauhan. Salamat, Ama. Let us continue to enjoy the presence of the Holy Spirit.